Akala ko dati kapag nagpakita ka ng awa sa kalaban, mababago niya ang pakikitungo sa'yo. Pero isang malaking kalokohan lang pala yon. Ayon sa Law 15 ni Robert Greene, crush your enemy totally. Ang pagpapakita ng awa sa taong may intensyong pabagsakin ka ay hindi kabaitan, kundi pagmamalupit sa iyong sariling seguridad. Dapat durugin mo ng buo ang kalaban mo. Sa oras na magpasya kang lumaban, ang pag-aalinlangan ay magiging dahilan ng iyong pagkatalo. Sa mundo ng kapangyarihan, ang awa ay hindi palaging birtud. Madalas ito ay estratehikong pagkakamali. Maraming leader sa kasaysayan ang bumagsak dahil sa maling akala na tapos na ang laban. Ang total crush ay hindi tungkol sa pananakit, kundi sa pagtiyak na ang banta ay hindi na makakapinsala sa iyo. Isipin mo si Marcus, isang mataas na manager na nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa trader na katrabaho. Ano nang nangyari? Ang banta ay hindi nawala at nag-ipon pa ng ebidensya para sa mas matinding pag-atake. Nawala ang tiwala sa kanya at muntik ng masibak. Ang leksyon dito ay ang pagpapakita ng awa ay pagpapabaya sa iyong seguridad. Sa kabilang banda, si Elena, isang negosyante, ay hinarap ang sabotahe sa pamamagitan ng sistematikong pagputol ng koneksyon ng kanyang kalaban. Sa halip na magpakita ng emosyon, nagplano siya ng maayos at unti-unting inalis ang mga assets ng kanyang kaaway. Ang diskarte niya ay nagbigay daan sa tagumpay nang hindi kinakailangan ng dahas. Paano mo maisasagawa ito nang hindi lumalabag sa iyong prinsipyo? Isipin ang bawat seryosong banta bilang problema na dapat neutralisahin. Iwasan ang compromise dahil ang mga taong may masamang intensyon ay kadalasang hindi nagbabago sa pakiusap at higit sa lahat kumilos ng mabilis at may katiyakan. Ang pag-aalinlangan ay nagbibigay ng pagkakataon sa kalaban na makabawi. Tandaan, ang awa ay madalas na kahinaan na nagiging dahilan ng iyong pagkatalo. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang wakasan ng banta bago ito maging malaking problema. Mag-follow dito sa Dark Mind PH para sa mga susunod pang aral na magpapatalas ng iyong isip. Manatiling matalas, manatiling maingat. Hanggang sa muli.